Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at sa mga sandaling ito, nais kong magbigay ng kahit kaunting payo at paalaala para sa ating lahat. Nanaway kapulutan natin ng mga magagandang aral, insyaallah. Naiulat ni Talha ibn Ubaidillah radiyallahu anhu na may dalawang lalaking nagtungo sa propeta sallallahu alaihi wasallam at magkasamang yumakap sa Islam. Ang isa sa kanila ay mas masigasig sa paggawa ng kabutihan, kaya siya ay sumama sa pakikipaglaban sa landas ni Allah hanggang sa siya ay maging martir. Ang isa naman ay namuhay pa ng 1 taon. Nanatili pa siya sa mundo sa loob ng 1 taon bago siya pumanaw. Isang gabi, nakita ni Talha sa kanyang panaginip ang dalawang lalaking ito habang siya ay nasa pintuan ng paraiso. Nakita niya na may lumabas mula sa paraiso at pinapasok ang huling namatay na lalaki. Pagkatapos, muli siyang lumabas upang papasukin naman ang martir. Pagkatapos nito ay muli siyang lumabas at nagtungo kay Talha na nagsasabi, "Bumalik ka sapagkat hindi pa dumarating ang iyong oras." Kinabukasan mga kapatid, ibinalita ni Talha sa mga tao ang tungkol sa kanyang panaginip na kanila namang ipinagtaka. Nang makarating ang balitang ito sa propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagtanong sa kanila, "Min ayyi dhalika ta'jabun?" Alin doon ang inyong ipinagtataka o ikinagugulat? Sila ay nagsabi, "O sugo ni Allah, ang isa sa kanila ay higit na masigasig sa paggawa ng kabutihan hanggang sa siya ay maging martir. Ngunit ang isang lalaki ang unang pinapasok sa paraiso kaysa sa kanya." Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Alaysa qad makatha hadha ba'dahu sana?" Hindi ba't nanatili pa siya ng 1 taon pagkatapos niya? Sila ay nagsabi, "Opo." Siya ay muling nagsabi, "Wa adraka Ramadan fasama wa salla kada wa kada min sajdatin fis sana." At umabot siya sa Ramadan. Na kung saan siya ay nakapag-ayuno at nakapagsagawa ng maraming sala sa loob ng 1 taon. Sila ay nagsabi, "Opo." Siya ay nagsabi, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard." Kung kaya ang pagitan nilang dalawa ay mas malayo kaysa sa pagitan ng langit at lupa. Mga kapatid sa pananampalataya, lubos ang ating pasasalamat kay Allah sapagkat ipinagkaloob niya sa atin ang pagkakataong umabot muli sa mabiyayang buwan na ito, na kung saan ang bawat gantimpala ng kabutihan na ating ginagawa ay kanyang pinararami, dinodoble ng ilang ulit. Ito ang tunay na negosyo na hindi dapat malugi ang isang mananampalataya. Mga kapatid, nakaharap tayo ngayon sa napakaraming kabutihan. Napakaraming kabutihan. Mga pangunahing pagsamba kay Allah sa buwan na ito na dapat nating pagtuunan ng oras at maging masigasig sa pagsasagawa ng mga pagsamba na ito. Pangunahin sa mga pagsamba na ito ang pangangalaga sa 5 obligadong sala sa mga taktang oras nito ng jamaah sa masjid hanggang sa pagsasagawa ng tarawih, tahajjud at witr.
Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Man qama ma'al imami hatta yansarif, kataballahu lahu qiyama layla." Sino mang magsagawa ng sala kasama ng imam hanggang sa matapos ito, isusulat ni Allah para sa kanya ang katumbas ng pagsasagawa ng sala sa buong gabi. Buong gabi, mga kapatid. Ang sala, ang pinakamataas na antas ng pag-alaala kay Allah at nagsisilbing ulo ng lahat ng ating pagsamba kay Allah. Kaya pangalagaan natin ito kasama ang mga voluntaryong sala. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sino mang magsagawa ng mga sala sa buwan ng Ramadan nang may pananampalataya at pag-aasam sa mga gantimpala, ipatatawad sa kanya ang nakaraan niyang mga kasalanan. Allahu Akbar. Buwan ng kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, mga kapatid, ang pangangalaga sa ating pag-aayuno. Ang Ramadan ay natatanging buwan ng pag-aayuno na nagtataglay ng dakilang gantimpala mula kay Allah. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amal ibni Adam yudha'af. Al-hasanatu 'ashru amthaliha ila 700 ضعف. Qala Allah 'azza wa jal, illa as-sawm, fa innahu li wa ana ajzi bih. Yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli." Ang bawat gawa ng anak ni Adan ay pinararami, dinodoble. Ang isang kabutihan ay pararamihin ng 10 ulit hanggang 700 ulit. Si Allah ang makapangyarihan ay nagsabi, maliban sa pag-aayuno. Maliban sa pag-aayuno, sapagkat ito ay para sa akin at ako ang maggagantimpala nito. Iniiwan niya ang kanyang pagnanasa at pagkain para sa akin. Siya rin ay nagsabi, "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sino mang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan nang may pananampalataya at pag-aasam sa mga gantimpala, ipatatawad sa kanya ang nakaraan niyang mga kasalanan. Ingatan natin ang ating pag-aayuno, mga kapatid, sapagkat maraming bagay na ginagawa ng ilan sa mga taong nag-aayuno na hindi nila namamalayan na nakakasira ng kanilang pag-aayuno. Ingatan natin ang ating pag-aayuno, pangalagaan natin ito sa pamamagitan ng paglayo sa mga ipinagbawal ni Allah. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Sino mang hindi umiwas sa pagsasalita ng kasinungalingan at paggawa ng masama, kung gayon, si Allah ay hindi nangangailangan ng kanyang pag-iwan sa kanyang pagkain at inumin. Pangatlo, ang pag-aaral at pagbabasa ng Quran. Ang Quran ay pinahayag ni Allah sa buwan ng Ramadan, na kung kaya ito rin ay buwan ng Quran. Ang Ramadan ay buwan ng Quran. Naiulat ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas, wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hatta yalqahu Jibril. Hina yalqahu Jibril. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli laylatin min Ramadan, fayudarisuhu al-Quran." Ang sugo ni Allah ang pinakamapagbigay sa mga tao at siya ay nagiging mas mapagbigay pa sa buwan ng Ramadan. Tuwing nakatatagpo niya si Anghel Jibril,
Si Anghel Jibril ay nakikipagtagpo sa kanya sa gabi ng Ramadan. Itinuturo nito sa kanya ang Quran. Mga kapatid, kung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagiging mas lalo pang masigasig sa pag-aaral at pagbabasa ng Quran sa buwan na ito, sa buwan ng Ramadan, hindi ba't higit tayo nangailangan sa gawain ito, mga kapatid? Hindi ba't lalo tayong nangangailangan sa mga gantimpala ng gawain ito? Pag-aralan natin ng Quran at pagsumikapan natin itong mabasa ng buo, kahit isang beses man lamang sa buwan ng Ramadan, ayon sa ating kakayahan. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf." Sino mang magbasa ng isang titik mula sa aklat ni Allah, ang Quran, ay tatanggap ng isang gantimpala para rito. At ang isang gantimpala ay pararamihin ng 10 ulit. Dodoblehin ni Allah ng 10 ulit. Hindi ko sinasabi ng alif lam mim ay isang titik, ngunit ang alif ay isang titik, ang lam ay isang titik, at ang mim ay isang titik. At ang gantimpalang ito, mga kapatid, ay lalo pang pinararami, dinodoble ni Allah sa buwan ng Ramadan. Allahu Akbar. Pang-apat, mga kapatid, ang pagpaparami ng pagbibigay ng sadaka, lalo na sa pagpapakain sa mga nag-aayuno. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sa'iman, kana lahu mithlu ajri, ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shay'a." Sino mang magpakain ng isang taong nag-aayuno ay magkakaroon ng gantimpala na katulad ng kanyang gantimpala. Gagantimpalaan siya ni Allah ng katulad ng gantimpala nung taong nag-aayuno na pinakain niya, na walang anumang nababawas mula sa gantimpala ng kanyang pag-aayuno. Naiulat ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, "Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah." Kapag ang sugo ni Allah ay nakakatagpo ni Anghel Jibril sa buwan ng Ramadan, siya ay higit na mapagbigay. Siya ay higit na nagiging mapagbigay ng kabutihan kaysa sa ihip ng hangin. Allahu Akbar. Gaano natin kailangan ng ihip ng hangin? Pero higit pa doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Ramadan. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu, "As-sawmu junnah, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar." Ang pag-aayuno ay isang panangga mula sa paggawa ng kasalanan at panangga mula sa apoy ng impyerno. At ang sadaka ay nagbubura ng kasalanan kung paanong pinapatay ng tubig ang apoy. Kung paanong pinapatay ng tubig ang apoy. Ganyang kahalaga ang pagbibigay ng sadaka, mga kapatid. Napakalaki ng gantimpala. Gayon din, ipinatatawad ni Allah ang ating mga kasalanan sa pamamagitan nito. Ang panglima, mga kapatid, sa mga pangunahing pagsamba sa buwan na ito na dapat nating pagsumikapang may sagawa, dapat tayong mag-unahan sa pagsasagawa nito, ay ang pagsasagawa ng i'tikaf. Ito ang pananatili sa loob ng masjid ng isang araw o ilang araw at gabi sa layuning pagsamba kay Allah.
Ito ay gawain ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang sahaba radiyallahu anhum hanggang sa kanilang paglisan sa mundo. Naiulat ni Aisha radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsasagawa ng i'tikaf sa huling 10 araw ng Ramadan hanggang sa kanyang pagpanaw. Pagkatapos nito ay nagsagawa din ng i'tikaf ang kanyang mga asawa pagkaraan niya. Paglaanan natin ito ng oras mga kapatid, sapagkat napapaloob sa mga araw na ito ang Laylatul Qadr na binanggit ni Allah sa Quran. Laylatul Qadri khairun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Ang Laylatul Qadr ay higit na mabuti kaysa sa 1,000 buwan. Dito ay bumababa ang mga anghel at ang ruh, si Anghel Jibril, sa kapahintulutan ng kanyang Panginoon, sa kapahintulutan ni Allah, sa kapahintulutan ng kanilang Panginoon para sa lahat ng bagay na napagpasyahan. Mapayapa ang gabing ito hanggang sa pagsapit ng bukang liwayway. Isa rin sa mga pangunahing pagsamba sa buwan na ito na binanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagsasagawa ng Umrah sa Makkah. Ito ay isang napakadakilang biyaya para sa sino mang may kakayahan na makapagsagawa nito. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i. Tunay na ang umrah sa buwan ng Ramadan ay katumbas ng hajj o ng hajj kasama ako. Allahu Akbar. Isang napakalaking karangalan mga kapatid para sa isang Muslim na makasama ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang gawaing pagsamba kay Allah kahit man lang sa gantimpala ng pagsasagawa nito. Tunay na pinagpala ni Allah ang mga Muslim na may kakayahan sa pagsasagawa ng Umrah sa buwan ng Ramadan. Gayon din naman ang mga kapatid na Muslim na mayayaman na nakakapag-sponsor ng Umrah sa buwan ng Ramadan para sa kanilang mga kapatid na walang kakayahan walang pinansyal na kakayahan sa pagsasagawa nito. At ang pangpito mga kapatid, sa mga pangunahing pagsamba na ito, na lubhang napakahalaga sa ating pananampalataya at pamumuhay ay ang pagpaparami ng dua o panalangin kay Allah. Ito ang nagsisilbing sandata ng isang mananampalataya sa lahat ng kanyang kalagayan at saan man siya naroroon. Paramihin natin ng dua kay Allah, lalo na sa buwan na ito, na ang panalangin ng isang mananampalataya habang siya ay nag-aayuno ay dinidinig ni Allah. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم. Tatlong panalangin na hindi tinatanggihan ni Allah. Allahu Akbar. Tatlong panalangin mga kapatid na hindi tinatanggihan ni Allah. Ang panalangin ng taong nag-aayuno hanggang sa siya ay makakain. Hanggang sa siya ay makapag-iftar. Ang panalangin ng makatarungang pinuno at ang panalangin ng taong inaapi. Siya rin ay nagsabi, wa inna li kulli muslimin fi kulli yawmin wa laylatin da'watun mustajabah. At tunay na ang bawat Muslim ay mayroong panalangin na tinutugon ni Allah. Tinatanggap ni Allah sa bawat
araw at gabi sa buwan ng Ramadan. Kaya paramihin natin ang paghingi kay Allah ng kapatawaran. Paramihin natin ang panalangin kay Allah, lalo na sa huling ikatlong bahagi ng gabi. Sa huling ikatlong bahagi ng gabi na kung saan siya ay bumababa sa pinakamababang bahagi ng langit na nagsasabi, "Man yad'uni fa'astajib lah. Man yas'aluni fa'u'tiyah. Man yastaghfiruni fa'aghfir lah." Sino ang mananalangin sa akin upang dinggin ko siya? Sino ang hihingi sa akin upang ipagkaloob ko sa kanya? Sino ang hihiling ng aking kapatawaran upang patawarin ko siya? Hilingin natin kay Allah na ipagkaloob niya sa atin ng kanyang habag at kapatawaran sa buwan na ito. At iligtas niya tayo sa impyerno kasama ng ating mga mahal sa buhay. Tunay na sinabi ni Allah sa Quran, "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idha da'an." At kapag ang aking mga alipin ay magtatanong sa iyo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kapag ang aking mga alipin ay magtatanong sa iyo, O Muhammad, tungkol sa akin, tunay na ako ay malapit sa kanila. Tinutugon ko ang panalangin ng bawat dumadalangin kapag siya ay nananalangin sa akin.